Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding the scoundrel, the fugitive. Oh, sumusweldo ka pa, nagtatago ka pa, Bongo. Uy, ano mo ba yung sinabi ko about Bongo? Sabi ni Bongo, ba't naman ako mag-a-absent? Wala naman akong kasalanan. Ibig sabihin, Bongo, alam ni Bongo, may kasalanan si Bato kasi nagtatago si Bato. Di ba? Indirectly. Ba't niya sasabihin yun? Sabi niya, ba't mo ako magtatago? Wala naman akong kasalanan. Ibig sabihin, sa tingin niya, may kasalanan. Uy, Bongo, may kasalanan ka din. Kahit tagabigay ka lang ng pera. Baka sa susunod, ikaw na din ang magtago. Ang Yung ibang tingin ko dyan, co-perpetrators. naglalaglagan sila. Kasi they know merong ebidensya sa bawat isa. Kasi imposible na ang ginagawa lang ni Bongo, ano lang siya, assistant lang. Imposible yan. Sa tagal na ng pagsasama nila ni Duterte, I remember there were investigation na ginawa ko personally about kay Bongo na hindi lang siya assistant, business partner, at saka confidant pa noong panahon ng mayor si Duterte. Like literally, parang chief of staff. Ganun ang kanyang kapangyarihan sa Davao. Lahat ng mga I think because Duterte was kind of, di ba sabi nila he was kind of older and a lot of the decisions, mukhang si Bongo na yata ang, di ba, when Duterte was president, lahat daw dumadaan kay Bongo, pati nga, di ba, galit na galit yung mga anak ni Carton sa kanya. So, a lot of these things, Bongo na siguro nag-approve niyan. Malay mo. I would like to know, one of the critics nung mga testimony ni Attorney Andres doon sa last day, ang sabi ng isang kritiko sa kanya ay sa isang sikat na network, SMNI, ang sabi, kung totoong may sala si Duterte, bakit nung umpisa pa lang bago tayo umalis sa Rome Statue, hindi kayo nagpadala ng mga investigador o hindi nyo sinimulan yung pagsisiwalat noong panahon pa lang, kahit nung mayor pa lang? Ano pong So, reaction nyo dyan? ICC can act when jurisdiction and admissibility are satisfied and after a preliminary investigation completed. Ang tagal nangyari. So the formal investigation na authorized lang in 2021. Nung nag-withdraw from the Rome Statute in 2019, it took them some time bago mapa-approve yun.